Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6841. Gayunpaman, anuman ang iniisip nila tungkol kay Harvey, lahat ng 5 Ninja Kings na mula sa Sky Plane ay nagbahagi ng parehong pangunawa. Hindi nila pinapayagang lumaki si Harvey. Kung hindi, kalimutan ang Island Nation, at kahit ang Sky Plane ay maaaring sirain niya. Binigyan sila ni Harvey ng pahiwatig. If you ask me, you should just stop splitting up between me and Jeffrey. If the 5 of you focus on me, you might still have some chance. Ikaw, nagbago ang ekspresyon ng Metal Ninja King. Nanlamig ang kanyang mukha, at mabilis siyang nagutos, let's go. Whoosh! Ang 4 na iba pang Ninja Kings ay tumigil sa pag-aalinlangan at sabay-sabay na inilunsad ang kanilang mga sarili nang kumilos ang Metal Ninja King. Nagsama-sama ang 5 Ninja Kings at bumuo ng 5 Elements Formation. Nagsimula ang labanan. Nang makita kung ano ang nangyayari, mabilis na sinigawan ni Jeffrey si Harvey. Ito ang 5 Element Formation mula sa Grand City. Bagamat ito ay isang bagay na ninakaw nila sa ating bansa, pagkatapos ng napakaraming taon na halaga ng pagpapabuti, ito ay naging mas mabangis. Mag-ingat. Salamat. Tumango si Harvey. Kalmado siyang tumingin sa Metal Ninja King na papunta sa kanya, pagkatapos ay sa Earth at Wood Ninja King sa likod niya. Obvious naman na magkatrabaho silang tatlo, to the point na hindi na nila kailangan pang tumingin sa isa't isa para makipag-usap. Sabay silang umabanti. Habang ginagawa nila ang kanilang mga galaw, ang pagtutulungan sa pagitan nila ay maaaring ituring na perpekto. 6 na longsword ang nabunot kasabay ng pag-atake nilang tatlo, kasama ang lahat ng uri ng lumilipad na punyal at instrumento sa kanya. Ang isang ordinaryong true warrior ay nasa atsara kapag nahaharap sa isang sitwasyong tulad nito. Gayunpaman, hindi natatakot si Harvey sa isang magulong labanan. Mahinahon niyang iniwasan ang pagkakakulong nila. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at agad na nagkapira-piraso ang mga longsword na nakalapit sa kanya. Kasabay nito, iwinagayway niya ang isang putol na talim at agad na nakipag-ugnayan sa 5 figure. Gusto niya tayong talunin isa-isa. Mag-ingat, napasigaw ang Metal Ninja King nang mapansin niya ito. Gayunpaman, nagpakita na si Harvey sa harap mismo ng Wood Ninja King. Pinigilan ng Wood Ninja King ang kanyang pagkabigla at agad na kumuha ng isang sinaunang tableta. Nagsimulang lumakas ang kanyang aura, at sa maikling sandali lamang, taglay na niya ang kapangyarihan ng isang tunay na mandirigma. Umungol siya at agad na sinugod si Harvey. Hindi nakipag head-to-head si Harvey sa Wood Ninja King nang makita niyang pumutok ang kapangyarihan ng huli. Idiniin lang niya ang kanyang daliri sa noo ng Wood Ninja King bago mabilis na humakbang paatras. Bang! Parang napaatras si Harvey. Ang Metal Ninja King at ang iba pa ay agad na napuno ng pananabik at pagpatay na layunin. Hindi sila nag-aksaya ng kanilang hininga, at lahat sila ay uminom ng parehong mga sinaunang tableta. Habang lumalaki ang kanilang kapangyarihan, lahat sila ay sumugod kay Harvey. Whoosh! Ang mga daliri ng Earth Ninja King ay nabuo sa isang kuko na nakatutok mismo sa mukha ni Harvey. May lumabas na dagger sa Metal Ninja Kings at agad niyang itinutok ang dibdib ni Harvey. Kasabay nito, tinutukan ng Water and Fire Ninja Kings ang mga binti ni Harvey. Papatayin ng 5 Ninja King si Harvey sa lugar gamit ang kanilang nakamamatay na kooperasyon. Maging si Jeffrey ay naningkit ang mga mata nang makita ito. Gusto niyang umatake pero pinigilan niya ang sarili. Bang! Sa kritikal na sandaling ito, hinigpitan ni Harvey ang kanyang hawak. Ang putol na espada sa kanyang kamay ay pumutok sa mga piraso na lumipad diretso sa 5 Ninja Kings. Slash! Ang mga tunog ng mapurol na talam na tumatama sa laman ay napunit sa hangin. Lahat ng 5 Ninja Kings na nakarating kay Harvey ay hindi makapaniwala. Napahawak sila sa kanilang mga lalamunan at bumagsak sa lupa. Itinaas ng Metal Ninja King ang kanyang kamay, at gustong ituro si Harvey at may sasabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Ito ay isang agarang kamatayan.
Nagawa pa rin ni Harvey na patayin silang 5 ng madali sa kabila ng paggamit ng kanilang huling alas sa butas. Hindi ito matanggap ng 5 Ninja Kings, at hindi man lang sila maaaring mamatay sa kapayapaan. Kuya Jeffrey, sa oras na ito, 12 ng mga figure ang mabilis na lumalapit. Bukod sa mga bodyguard ni Jeffrey, may mga estudyante rin mula sa Lungmen Enforcement Hall. Nang makita ni Rachel at ng iba pa na hindi nasaktan si Harvey, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Nanatiling walang kibo si Harvey. Pinunasan niya ang kanyang mga daliri at tumingin kay Jeffrey na kanina pa nanunood ng palabas. Umubo si Jeffrey, pagkatapos ay lumapit kay Harvey at nakangiting sinabi. Napakabuti mo, kaibigan. Isa ka ng true warrior sa edad na ito. Masasabi kong magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Umiling si Harvey. Ito ay wala. Well, ito ay walang kumpara sa iyo. Si Jeffrey ay hindi tumutok sa paksang ito nang makita niyang si Harvey ay napakakumbaba at lumipat sa ibang paksa sa halip. Kaibigan, maaari mo bang hayaan ang aking mga tao na dalhin ang 5 taga-isla na ito? May ilang bagay na kailangan kong tanungin sila tungkol sa. Habang ang 5 Ninja Kings mula sa Island Nation ay nawala ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban, halatang buhay pa sila. Maaari pa silang tanungin. Oo naman. Kung mayroon kang recording, tandaan na gumawa ng kopya para sa akin. Sabi ni Harvey at hindi tinanggihan ang kanyang kahilingan. Tama, ang mga taong ito mula sa Skyplane ay halatang iniisip pa rin kung ano ang nangyari noong digmaan. Sa pagkakataong ito, ilang Kings of Arms lang ang ipinadala nila. Sa susunod, baka True Warriors na ang ipapadala nila. Kung nasa labas ka sa susunod, mas mabuting magdala pa ng ilang elite. Ang mga taga-isla ay palaging walang prinsipyo at hindi gaanong nag-aalala tungkol sa diwa ng martial arts. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala si Harvey tungkol kay Jeffrey dahil sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit gusto pa rin siyang paalalahanan. Ngumiti si Jeffrey. Talagang naging pabaya ako. Hindi ko alam na ang mga tao mula sa Skyplane ay minsan ang gumagala. Ngunit ngayong alam ko na ang mga taong umatake ay mula sa Skyplane, hindi na ako muling gagawa ng parehong pagkakamali. Noong una, gusto kong makipagkwentuhan lang sa iyo at humingi ng tulong sa iyo. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako sa halip. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ngumiti naman si Harvey bilang ganti. It's fine. Tulad ng sinabi ko, kahit na hindi ito nangyari, makakarating din sa akin ang Skyplane sa kalaunan. At ang nangyari ngayon ay nagbigay daan sa akin na malaman ang kanilang pag-iral, kaya maaaring hindi ito isang masamang bagay. Nang marinig iyon, walang masabi si Jeffrey. Pasimple siyang naglabas ng handwritten name card at ibinigay kay Harvey. Gusto kong ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa iyo tungkol sa mga sumpa, ngunit kitang-kita na ang mga taga-isla na ito ay may kaalaman sa loob. Pupunta ako upang makipag-usap sa iyo muli kapag na-interrogate ko silang lahat. Kinuha ni Harvey ang name card. Ayos lang. Susunod ako sa mga ayos mo. Natahimik si Jeffrey. With a final smile kay Harvey, umalis siya kasama ang mga tauhan niya. Isang beses lang na tuluyang nawala si Jeffrey ay bumalik si Harvey sa kanyang ari-arian. Ininom niya ang tsaa na tinimpla ni Mandy para sa kanya bago siya umalis. Ang ganda lang ng temperature. Sa paghigop nito, nalalasahan niya ang halimuyak na umuusbong sa kanyang bibig. Samantala, nakatulog na si Mandy sa lounge chair dahil sa inip sa tabi ng coffee table. Nang makita ito, medyo natigilan si Harvey. Hindi ba ito ang normal na buhay na gusto niya pagkatapos niyang magretiro sa lahat ng mga taon na ang nakalipas? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, kumuha ng kumot si Harvey. Gusto pa lang sana niyang isuot ito kay Mandy nang magising ito mula sa pagkakaidlip. Lumingon siya at tumingin sa kanya, saka ngumiti. You're back. I've ordered some takeout earlier and we can heat them in the microwave. Simple lang ang kakainin natin. Okay lang ba? Sure, sang-ayon ni Harvey. Tinulungan niya si Mandy sa paglilinis ng hapagkainan. Bagaman ito ay isang simpleng pagkain, ito ang pinaka-nakakaaliw na nakain niya sa mga nakaraang taon.
Ganyan nila natapos ang araw. Kinaumagahan, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Mandy. Kinuha niya ito, pagkatapos makinig saglit, tumingin siya kay Harvey with a dark expression. Harvey, nakarating na sa mordo ang nangyari. Sinasabi nila sa akin na bumalik para gumawa ng ulat, ngunit hindi ka dapat mag-alala. Malamang na hindi ito seryoso. Nahulaan na ni Harvey na tatanungin siya ng Genes of Mordo at sa huli ay makikialam. Tumango-tango siya, just go. Tawagan mo ako kung may kailangan. Gayun din, kung walang pag-iwas dito, maaari kang palaging sumuko sa pagiging pinuno ng 9th branch. Kaya kitang suportahan. Tumigil sandali si Mandy bago iwinagayway ang kamay kay Harvey. Pagkatapos ay nag-impake siya at umalis. Inayos ni Harvey ang kanyang pagsakay bago siya pinaalis sa estate. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang figure sa loob ng estate. Tiningnan ni Harvey ang figure na nakasuot ng puting roba, at nakangiting nagtanong, gaano mo na ba ako katagal hinintay sa labas? Ang bagong dating ay si Samuel. Nagsalin si Samuel ng tsaa para sa sarili. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon katagal. Noong narito na ako, napagtanto kong may pinag-uusapan ka na hindi dapat marinig ng matatandang tulad ko, kaya hindi ako nakinig at naghintay sa gilid. Nagpakita lang ako nang umalis siya. Don't worry, wala akong narinig. Hindi pinansin ni Harvey ang panunukso ni Samuel at tinawagan ang kanyang mga tao sa mordo, na sinasabi sa kanila na protektahan si Mandy, at e-text siya anumang oras. Tapos, tumingin siya kay Samuel. May order ka ba para pumunta dito? Ngumiti si Samuel. Hindi eksaktong utos, ngunit narinig ko na gusto mo pa ring sakupin ang 3 pangunahing bulwagan ng Grand City. Nandito ako na nagtatanong kung mayroon kang planong pamahalaan ang mga ito. Ang 3 bulwagan ay karaniwang ugnayan ng Grand City sa labas ng mundo. Kung wala ang mga ito, ang Grand City ay magiging isang maliit na isolationist na lungsod. Mas mahirap kaysa sa iyong iniisip na kunin ang lahat ng ito. Nagkibit balikat si Harvey. Naghintay ako ng pagkakataon na pumunta sa Grand City. Kung ang isang tao mula sa lungsod ay tumutol sa akin, iyon ay pinakamahusay. Kailangan ko ng dahilan para makapunta doon. Napapikit si Samuel at napangiti habang nakikinig kay Harvey. Your business is beyond me. It might be good if you really want to go to Grand City. Anyway, I'm here for something else. Balita ko nung hinanap ka ni Jeffrey kagabi, dumating din yung mga taga Skyplane. Tumango si Harvey. Oo, mahinahong nagpatuloy si Samuel. Harvey, sa iyong pananaw, ano ang posibilidad na ito ay isang pagkakataon? Kumunot ang noo ni Harvey. Sinasabi mo bang hindi nagkataon na nandito sila, na may gustong gumamit ng Skyplane para patayin ako? Napabuntong hininga si Samuel. Depende yan kung alam ng salarin ang totoong pagkatao mo o hindi. Kung alam niya, ano ang totoong layunin niya sa paggamit ng Skyplane para patayin ka. Kung hindi at gusto lang niyang patayin ka dahil sa nangyari sa Forbidden Wasteland hindi nagtagal, kung gayon mula sa isang tiyak na anggulo, ito ay kasuklam-suklam. Hindi ako makapagsalita na gagawin iyon ng isang makapangyarihang entity tulad ng Grand City. Ang tila casual na pagbibiro ni Samuel ay may pahiwatig ng kaseryosohan. Kahit anong mangyari, tumulong si Jeffrey sa ating bansa. Kung hindi dahil sa ginawa niya ang kanyang pagkilos noong invasion ng Island Nation, tiyak na mas malala ang sitwasyon natin ngayon. Kung ang isang tulad niya ay may isyu at gustong makipag-ayos sa akin, kailangan ba niyang gamitin ang Islanders para dito? Sabi ni Harvey. Si Harvey ay may napakagandang impression kay Jeffrey. Sa pinakakaunti, si Jeffrey ay gumawa ng isang bagay na lubhang kahanga-hanga sa pamamagitan ng pagliligtas sa bansa ng hindi inaalagaan ang lumang kaayusan. I'm considered one of the core individual in the young generation. If I die, it won't beneficial for our country. It'll just beneficial for the Islanders, right? Ngumiti si Samuel. Nagkamali ka doon. Sinagip nga ni Jeffrey ang bansa sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at itinaya pa ang kanyang buhay. Pero sa isang tiyak na anggulo, mula sa underworld muna siya bago maging miyembro ng ating bansa.
Inilagay nila ang kanilang mga personal na sama ng loob kaysa sa katapatan. Higit sa lahat, ikaw ang kinatawan ng Martial Arts Alliance at gusto mong kunin ang 3 bulwagan ng Grand City. Ang iyong pag-iral ay ang pinakamalaking banta sa Grand City, kahit anong tingin mo dito. Maaaring walang magawa ang Grand City sa iyo ng lantaran, ngunit may magagawa sila sa pamamagitan ng isang tagalabas, di ba? Hindi yun mahirap intindihin. Siyempre, kahit hindi nila magamit ang Skyplane para patayin ka, target ka na ngayon ng Skyplane. Magagawa ka nilang makuha ang atensyon nila, di ba? Kaya naman hindi mo dapat maliitin si Jeffrey o ang Grand City. Sumimsam si Harvey sa kanyang tasa. Mayroon ka bang anumang patunay nito? Ngumisi si Samuel. Sa tingin mo ba ay mag-iiwan ang Grand City ng anumang katibayan ng kanilang ginawa? Kahit na may anumang mga bakas, ano? Hindi ba nila sisirain ang ebidensya pagkatapos nito? Ang tanging dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa iyo ay upang maunawaan mo na ang mga taga Grand City ay maaaring gumawa ng higit pa kaysa sa pakikipaglaban at pag-set up ng isang tao. Kapag sila ay pinilit sa isang sulok, gagawin nila ang lahat ng kailangan. Kabanata 6845. Pagkatapos mag-usap ni Harvey at Samuel, hindi na pinatuloy ni Harvey si Samuel para maghapunan. Sa halip, dinala ni Samuel si Harvey sa sangay ng lungmen sa Walsing. Itinayo ang sangay na may nasa isip na klasikal na hitsura. Bagamat hindi ito ganoon kalaki, makikita ng isang tao na ang bawat lugar ay maingat na ginawa. Gayunpaman, hindi kinuha ni Samuel si Harvey upang bisitahin ang bawat lugar ng detalyado. Sa halip, dinala niya si Harvey sa restricted area ng branch. Sa kailaliman ng pinaghihigpitang lugar ng sangay ay isang maliit na gusali. Ito ay huwad mula sa bakal, at ito ay isang bagay na magiging mahirap sa pamamagitan ng puwersa. Nang makarating sila sa hagdan, hindi lumakad si Samuel. Pasimple niyang inabot ang kamay, na nagpapahiwatig kay Harvey na mauna na siya. Binigyan siya ni Harvey ng kakaibang tingin pero pumasok pa rin sa building. Sa sobrang bilis, nakarating sila sa pinakatuktok. Ito ay halos 500 square feet at medyo maluwang. Bukod sa malalim na kama, may isang simpleng mesa. At sa harap ng desk na iyon ay nakaupo si Lani na naglalaro ng chess mag-isa. Ang babaeng dating namamahala sa Forbidden Wasteland ay ganap na ngayong nilinis ang sarili sa lahat ng makeup. Tahimik lang siyang nakaupo doon, na para bang nasa loob siya ng isang painting. Mas gusto siya ni Harvey sa ganitong paraan, dahil wala siyang magandang impresyon sa mga babaeng may makapal na makeup. Nandito ka, Mr. Representative. Bakas sa mukha ni Lani ang pagkagulat nang makita niya si Harvey. Akala ko hindi mo na ako makikita pagkatapos ng nangyari sa pagitan natin. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Kung alam niyang dinala siya dito para makita siya, hindi na sana siya pupunta. Pero dahil andito siya, might as well make the best of it. Walang kibo ang mukha niya habang nakaupo sa isang upuan sa hindi kalayuan. Bakit mo ako hiniling? Para isumpa ako, o magpapakamatay ka ngayon at hinihiling mo akong maging saksi, o magmakaawa ka na iligtas kita. Kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kung anuman ang sasabihin mo ay hindi ako interesado sa loob ng 3 pangungusap, pagkatapos ay aalis na ako. Ngumiti si Lani. Aba, nakakapagod. Balita ko marami kang kaibigang babae. Bagamat hindi ako kagandahan, alam kong maituturing akong maganda. Hindi mo ako kailangang tretuhin na parang halimaw sa tuwing nakikita mo ako. Nagkibit balikat si Harvey. Sinabi ko sa iyo na hindi ako interesado sa iyo dahil ang pangit mo. Hamalakhak si Lani, saka sinabing, you don't have to be so direct, Mr. Kinatawan. Marahil ay iniisip mo na maaari akong maging kaakit-akit kung magkita tayo sa ibang mga pangyayari. In the end, what happened between us is all because of the wrong circumstances, right? Nagkibit balikat ulit si Harvey. I'm not Dan, and you're not Mandy. There's no need for us to meet in some other circumstances. I don't know what you want to do by asking Samuel to bring me here,
But I can tell that you're plotting something no matter how I look at it. Ngumiti ng mapait si Lani. Sa tingin mo ba nagtatrabaho pa rin ako para kay Dan hanggang ngayon? Inikot ni Harvey ang kanyang mga balikat. Who knows? Baka pick-up girl ka. Nang marinig ni Lani ang salitang pick-up girl, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. There's something I need to inform you first. Not long ago, I've already removed from White Pick's registrar. Si Dan also sent someone to inform me na from now on, we walk separate paths. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Tungkol sa kung ano ang nangyari sa Forbidden Wasteland, kailangan kong pasanin ang nag-iisang responsibilidad, lalo na ang katotohanan na tinanggap ko ang taya. Kailangan kong panagutan ang lahat ng pagkalugi ng Grand City. Sa madaling salita, ako ay inabandona. Marahil, kapag nakatulog ako ngayong gabi, hindi na ako magising. Ipinahayag ko na ang lahat ng ito sa iyo. Ngayon, dapat mong paniwalaan ako na ang dahilan kung bakit kita hinahanap ay hindi para sayangin ang iyong oras, tama? Napataas ang kilay ni Harvey. Alam niya na maaaring abandonahin ng Grand City si Lani, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin nila ito ng ganoon katiyak. Si Lani ay karaniwang isang persona non grata ngayon. Siyempre, ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Grand City. Hindi lamang sila may isang tao upang pasanin ang ganoong responsibilidad, ngunit ang parehong tao ay kailangang pasanin ang lahat ng mga kahihinatnan. Ngunit para kay Lani, ito ay magiging masyadong malupit. Mukhang isisiwalat mo sa akin ang lahat tungkol kay Dan ngayon. Iniwan ka niya, kaya gusto mo siyang hilahin sa putik. At gusto mong gawin ko ito para sa iyo. Sabi ni Harvey, na interesado. I can accept this angle. Maaari kang maghiganti at bawasan ang iyong parusa. Napakahusay. Hamalakhak si Lani. Hindi mo ba masyadong minamaliit si Dan? Ang isang tulad niya na nakatakdang mapunta sa tuktok ay hindi magbibigay ng anumang aktwal na utos. Hindi siya mag-iiwan ng ebidensya ng pagbibigay niya ng ganoong utos. Hindi pa banggitin, ang Parkerville ay nawala ng isa sa kanilang tatlong amo. Sila ang mga biktima rito. At kahit na mayroon tayong ebidensya, sino ba talaga ang makakahawak sa kanya? Tumango si Harvey with an expression of realization. Iyan ay may katuturan. Kaya mananagot ka para dito. Ikaw, na nakaintindi sa ibig niyang sabihin at kumilos. At kukunin ang responsibilidad. Dahan-daang sabi ni Lani. Totoo, kailangan kong managot. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi lang ako sigurado kung maniniwala ka sa akin. Tungkol sa nurse na kumain ng chocolate na iyon. Hindi dahil gusto kong itanim sa kanya ang soul transference technique. Nang dumaan kami sa kanyang istasyon, biglang sinabi ni Dan na mukhang medyo pagod na siya at sinabihan akong pasayahin siya. Noon pa man ay mahilig siyang gumawa ng mga bagay na tulad nito, mga bagay na nagpapaganda sa kanya. Sinuportahan ko siya sa loob ng maraming taon, kaya pinakain ko siya ng tsokolate na dala namin. Sa madaling salita, may nagtanim ng soul transference technique sa akin, at hindi ako ang gumawa nun. Si Harvey, na curious, ay nagsabi, sinasabi mo ba na ang nagtanim ng soul transference technique sa nurse ay si Dan? Sa simula pa lang, itinakda niya ito sa paraang para makatakas siya sa lahat, at ikaw ang ipinain niya. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Ikaw ang bahala, seryosong sabi ni Lani. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Umalis si Harvey sa gusali pagkaraan ng ilang minuto, na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Nang papaalis na siya ay tinitigan siya ni Lani na nakapikit ang mga mata. Pagkaalis niya, humarap sa kanya si Samuel sa building. So, nagtatakang tanong niya, nakamit mo ba ang iyong layunin pagkatapos kitang hayaang makilala si Harvey? Sa tingin mo ba magagamit mo siya para sa iyong paghihiganti? Sa tingin mo ba ay magagawa mong pagsisihan ni Dan ang katotohanang iniwan kanya? Pagkatapos ay kinuha niya ang isang tasa ng tsaa mula sa mesa at humigop habang casual na nagpatuloy. Sa kasamaang palad, kahit ako ay hindi magagamit ang isang tulad ni Harvey. Sa tingin mo ba ay magagamit siya ng isang bilanggo na tulad mo pagkatapos makipagkita sa kanya ng isang beses lang? Sinulyapan siya ni Lani.
Gusto mo ring gamitin si Harvey para magdulot ng kaguluhan sa Grand City, di ba? Kung hindi, hindi mo ako hahayaang makita siya. Pero, pagkatapos makita siya, naniniwala akong pareho kayong madidismaya. Tumingin si Samuel sa kanya, na nagtataka. Bakit mo naman nasabi? Gusto mong gamitin si Harvey para kaladkarin ang Grand City pababa sa trono nito. Gusto kong gamitin si Harvey para maging realidad ang paghihiganti ko. Pero sa totoo lang, hinding-hindi magiging kasangkapan natin ang isang tulad niya. Iisipin niya ang dahilan kung bakit natin sinasabi ang sinasabi natin. May sarili siyang iniisip. Imposible kung gugustuhin nating kumilos siya dahil sa mga sinasabi natin sa kanya. Baka maghinala siya kay Dan pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa kanya, pero maliban na lang kung si Dan ay tanga para e-provoke ulit siya, lahat ay matatapos dito at ngayon, confident na sabi ni Lani. Hindi dito magtatapos, mahinahong sagot ni Samuel sa kanya. Bakit? Tanong ni Lani. Dahil ang isang tulad ni Dan ay hinding-hindi basta-basta magmamasid sa lahat ng bagay na dapat ay sa kanya ay mahuhulog sa kamay ng iba. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ito nakita noong ikaw ay kanyang babae. Kung magtagumpay ka sa pag-alis sa labanan sa Forbidden Wasteland, kung gayon ang lahat ay nasa ere pa rin. Ngunit wala kang nagawa at nawala ang lahat. Kung ganoon, tiyak na kikilos si Dan. So, ang dahilan kung bakit mo sinabi sa akin ang lahat ng ito ay para lang paghintayin ako. Para hintayin na mabigo si Dan. Curious na tanong ni Lani. Wala akong oras para dyan, diretsyong pag-amin ni Samuel. I just think that you're someone talented. Sayang ang pag-iiwan mo ng ganito. Kung handa kang pumanig sa lungmen, maaari kong isipin na gamitin ka. Alam kong tatanggi ka sa ngayon, ngunit maaari mo itong pag-isipan. Kahit na manalo si Dan sa huli, ipagsapalaran ba niyang iligtas ka? Hindi. Ang isang tulad niya ay hindi nagkukulang ng mga kasama. At ang isang tulad mo na sumira sa iyong reputasyon. Wala sa kanila ang magbibigay sa iyo ng kahit isang sulyap. Ang lahat ng mga taong nakatayo sa tuktok ng pyramid ay walang pusong mga tao, kasama si Harvey ang tanging exception. Pagkasabi niya ng kanyang sinabi, umalis na si Samuel. Gayunpaman, alam niya na matagumpay niyang naitanim ang hinala sa isip ni Lani. Kung maaari, syempre gusto niyang mag-recruit at gumamit ng isang babae na lumaki sa Grand City. Habang nakikipaglaro si Samuel kay Lani, dumating si Harvey sa isang estate sa loob ng Fragrant Hill ng Walsing. Kakawala lang ng taxi sa malayo nang palibutan siya ng mga lalaking nakasuot ng martial arts robe. Wala pa siyang nagawa. Ang lahat ng mga lalaki ay mukhang ordinaryo, ngunit lahat sila ay may mga espada sa kanilang baywang at may hawak na mga pana. Sa sobrang prominent ng kanilang mga kilos, halatang elite sila sa martial arts world. Mula sa ibang anggulo, maipaliwanag nito ang katayuan ng taong nasa loob. Sino ang kayang bayaran ng ganoong arrangement sa napakaraming martial arts elites? Isang kalbo na lalaki ang tumingin kay Harvey bago malamig na nagtanong, sino ka? Your master, mahinang ngumiti si Harvey. Nang umasim ang ekspresyon ng kalbo, naglabas ng badge si Harvey at ipinakita ito sa kanya. Please inform Mr. Jeffrey that the representative of the Martial Arts Alliance, Harvey York, is here to visit him. Oh, right. As the representative of the Martial Arts Alliance, I'm also the Grand City's leader. So, it's not too far-fetched or a humiliation if I say I'm your master, right? Nagkatinginan ang mga lalaki at nagpalitan ng tingin bago lumipat sa gilid. Sa kasalukuyan, ang terminong kinatawan ng Martial Arts Alliance ay kilalang-kilala sa loob ng Grand City. Ang mga tagalungsod ay lubos na nag-iingat sa taong ito, na nang-ahas na itayo ang Grand City sa Forbidden Wasteland at kahit na gustong tanggalin ang lahat ng panlabas na impluensya ng Grand City. Ah, ikaw pala, Mr. Representative. Welcome. Mabilis na nag-walk out si Jeffrey matapos matanggap ang balita. Ngayon, mukha siyang mas malusog. Nang makita niya si Harvey, agad niyang inabot ang kamay niya at tinapik ang balikat ni Harvey. Iniisip ko kung dapat ko bang ipakompile ang transcript ng interogasyon kagabi at ipadala sa iyo mamayang hapon.
pero dahil nandito ka, maaari mong basahin mamaya. Napangiti si Harvey. Salamat dyan pero wala ako dito para sa transcript. May libreng oras lang ako ngayon, kaya pumunta ako para makita ka. Kung maaalis ko ang sumpa sa loob mo, magandang bagay para sa Grand City at sa ating bansa. Nang marinig yun ni Jeffrey ay tumawa siya. Salamat kung gayon. Hindi ako mag-aaksaya ng oras kung nag-aalok ka na. Sa ganitong paraan. Ngumiti si Harvey at sumunod kay Jeffrey. Noong kausap niya si Samuel kanina, si Samuel ay banayad na nagsasaad na si Jeffrey ay kadalasang sangkot sa insidente sa Skyplane. Hindi gusto ni Harvey na maghinala sa iba, ngunit kung may posibilidad na mangyari iyon, kailangan niyang imbestigahan ito ngayon. Kung talagang gusto siya ni Jeffrey na patayin, hindi mag-iisip si Harvey na gawin muna ito. Kung ang lahat ay hindi pagkakaunawaan, taimtim na humingi ng tawad si Harvey. Napakabilis, sinundan ni Harvey si Jeffrey sa main hall ng estate. Maraming tao sa hall ngayon at ang ilan sa kanila ay nakaupo. May mga lalaki at babae. Matapos tingnan ng mga ito, ang tanging taong kilala niya ay ang apo ni Jeffrey, si Neve. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Neve si Harvey ngayon at nagtitimpla ng kape para sa isang babaeng pari. Mukhang nasa mid-20s ang babae. Hindi siya nagsuot ng anumang pampaganda at may kurbadong figura, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang isang immortal. Gayunpaman, may bakas ng pagmamalaki sa kanyang aura, na para bang pinagmamasdan niya ang mortal na kaharian mula sa itaas. Tiningnan ni Harvey ang babaeng iyon at napagtanto niyang higit pa siya sa kung ano ang ipinapakita niya sa kanyang sarili. Siyempre, malalaman niya sa oras kung ito ay totoo o hindi. How dare you appear in our estate, Harvey? Sa wakas ay hindi ko napansin si Harvey. Napuno na naman siya ng galit at kalungkutan. Hindi lang ang fiancé ko ang pinatay mo, kundi sinaktan mo pa ako. Ngayong nandito ka, papatayin kita. Tara na, lahat. Patayin niyo siya. Kung gusto mo si Lolo na parusahan, poprotektahan ko siya. Ipagpapalit ko ang buhay ko sa kanya kung kailangan ko. Mabilis na naglabas ng baril si Neve mula sa ilalim ng drawer ng coffee table at tinanggal ang safety lock ng baril, na para bang siya mismo ang papatay kay Harvey. Tumingin si Harvey sa kanya ng mahinahon, at tahimik. Tama na, bago pa man mahila ni Neve ang gatilyo, pinutol na siya ni Jeffrey. Sa panahon ng paglilitis sa Forbidden Wasteland, napatunayan na ang pagiging inosente ng kinatawan. Not to mention, niligtas pa nga niya ako ilang araw na ang nakakaraan. Anuman ang hindi pagkakaunawaan o sama ng loob sa pagitan namin, lahat sila ay naayos na ng buo. It's our honor that he's willing to visit us at our estate today. If you're going lying to act again, humingi ka ng tawad sa kanya. Bakas sa galit ang ekspresyon ni Jeffrey. Hindi lamang siya ang pinuno ng Universal Sect, ngunit isa rin siya sa 7 predecessors ng Grand City. Walang nang ahas na magsalita pa nang makita ang tila galit niya. Pati si Neve ay kinilig, halata sa mukha niya ang takot. Sa halip na igalang, malinaw na mas natatakot siya sa kanyang lolo. Tumayo ang pari na nakaupo sa couch at bahagyang yumuko matapos sumabog si Jeffrey. Sir, ang pinakamalaking kahinaan ni Neve ay kung gaano siya kaprangka. Normal lang sa kanya ang magalit at mag-tantrum dahil katatapos lang niyang mawala ang kanyang fiancé. Hindi maganda na sawayin mo siya sa ganitong bagay. Siyempre, ang kinatawan ay ang leader ng Grand City, at lahat tayo ay naglilingkod sa kanya kahit na ito ay sa pangalan lamang. Naniniwala ako na si Neve ay dapat humingi ng tawad sa kinatawan. Pagkatapos ay maaari nating pag-isipan ang bagay na ito. At pagkatapos, sinulyapan ng pari si Neve at sinabing, bakit hindi ka humingi ng tawad sa ating Mr. Representative? Madilim at puno ng panghihinayang ang ekspresyon ni Neve. Hindi niya maintindihan kung bakit pinahihingi siya ng tawad ng kanyang senior, na laging nagpo-protekta sa kanya. She then beat out, I'm sorry, Mr. Representative. Umupo si Harvey, may nagsalita ba ngayon lang? Pero hindi ko marinig, pero malinaw na narinig ko nang may sumisigaw na gusto niya akong patayin. Kung kaya ng paghingi ng sorry ang lahat,
ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng pulis sa mundong ito? Bahagyang napakunot ang noo ng pari pagkatapos niyang marinig iyon, na para bang hindi niya inaasahan na ganoon kapurol at walang pakialam si Harvey sa kanyang pride. Wala siyang pakialam sa etika sa lipunan. Pero bago pa makapagsalita ang priestess, mahinahong sinabi ni Jeffrey, "Niv, kapag humingi ka ng tawad, dapat sincere ka. Kahit hindi ka makahingi ng tawad sa kanya, you can at least offer him a cup of coffee as you apologize, right?" Bakas sa galit at kahihiyan ang ekspresyon ni Niv. Kabanata 6850. Gayunpaman, gaano man siya kaayaw, si Niv ay walang masyadong mapagpipilian. Kinagat niya ang kanyang labi, at nagsalin ng isang tasa ng kape, at inalok ito kay Harvey, at malakas na sinabi, "I'm sorry, Mr. Representative. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ko ngayon." Hindi man lang itinaas ni Harvey ang kanyang mga mata at hindi niya tinanggap ang kape. Sinabi lang niya, "Maaari kitang patawarin sa huling pagkakataon para sa kapakanan ni Jeffrey, ngunit sana ito na ang huling pagkakataon. Alam nating pareho na walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Durandal. Kung marinig ko ang sinuman na ginagamit ito bilang dahilan upang magsimulang makipag-away sa akin muli, wala akong pakialam na ipadala sila sa impyerno." Ang mga salita ni Harvey ay kalmado, ngunit ang kanyang tono ay parang bakal. Kung si Niv ay nagpatuloy na gumawa ng mga bagay muli, hindi siya magpapakita ng anumang awa. Matalim na tingin ang ibinigay ni Jeffrey kay Harvey. Malinaw na ang ugali ni Harvey ay hindi lamang para sa pamilyang Foster, kundi para din sa buong Grand City. Dapat ihanda ng mga naglalakas loob na tumawid sa kanya. Sige, tandaan kung ano ang sasabihin ng kinatawan. Sa hinaharap, tandaan na panoorin kung ano ang iyong sasabihin at gawin, nauunawaan mo ba? Sabi ni Jeffrey, "Kung may susunod pa, tuturuan kita ng leksyon ng hindi na niya kailangang sabihin." Nakita pa rin ni Niv na hindi ito patas, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo at bamulong, "Naiintindihan ko." "Sige, Niv, ang mahalagang bahagi dito ay alam mo kung ano ang mali mo at maaari kang magbago sa hinaharap," nakangiting sabi ng pari. Pagkatapos ay tumingin siya kay Harvey. "But then again, we shouldn't let our emotions guide us. We have to look at what someone does, and not what he says. A lot of times, just words alone were pointless, yes." Napasulyap si Harvey sa kanya nang marinig ang mga salitang iyon. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang tila puno ito ng galit sa kanya. Ganon din si Jeffrey na nakasimangot. Gayunpaman, ang priestess ay hindi isang direktang inapo sa kanya, kaya hindi siya makapagsalita ng marami sa kanya. Pasimple siyang lumingon at tumingin kay Harvey. "Halika, ginoong kinatawan. Pahintulutan kong ipakilala sa iyo si Elena Black, isang mag-aaral ng Servitas. Ang sekta ay isa sa pinaka hindi kinaugalian na sacred training ground sa 7 pamilya sa loob ng Grand City." Servitas. Bahagyang natigilan si Harvey. Naalala niya ngayon, si Charlotte ay taga-Servitas din. Hindi niya inaasahan na isa rin ang Servitas sa 7 pamilya sa Grand City. Sa pag-iisip muli, ito ay normal. Kapag sinabi nila ang 7 pamilya, syempre ang ibig nilang sabihin ay ang pinakamakapangyarihang 7 pamilya sa lahat ng sacred training ground sa Grand City. Makatuwiran na ang Servitas, salamat sa mahabang kasaysayan nito, ay maaaring maging isa sa 7 pamilya. "Miss Elena, naniniwala ako na narinig mo na ang ating Mr. Representative. Hindi lang siya ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance, kundi siya rin ang chairman ng Country H Commercial Group at ang young master ng Longmen, si Harvey York." Seryosong pakilala ni Jeffrey kay Harvey. "Magandang makilala ng mga kabataan at mahuhusay na tulad ninyo ang isa't isa." Nang marinig ang sinabi ni Jeffrey, inilahad ni Harvey ang kanyang kamay. "Ikinagagalak kung makilala ka, Miss Elena. Narinig ko ang tungkol sa iyo, Mr. Representative. Ang iyong reputasyon ay nauuna sa iyo," mahinahong sabi ni Elena. Gayunpaman, hindi niya iniabot ang kanyang kamay at binago na lamang ang paksa. "I can't live for long, Niv. From now on, you have to be careful.
If you encounter anything you can't deal with, call me. Naintindihan, hindi lang ako ang nag-aalala sa'yo. Ang ating guru at ang santo ay nag-aalala rin.